our financial conditions, the updates in our policies, and other matters that needs to be cascaded to the respective chapters. So to start, we will ask our office manager to present the financial reports to our lead for the month for the period ending July 31, 2025. May I ask the monitor Dani? 1,635 times 1.5 actually minus 433. During that time, there are only 433 secretaries in attend. So automatic siya na adjust salaries 1,000 pesos, 433,000. That is your kalinga. Anong tawag niya? The importance of attending every day is you can get 1,000 as your kalinga funds. Pag retire mo ng 1,000, there is an additional 1,000. Anyway, kung ano 1,000, that is not taken from your pocket. That is taken from the registration. So the more, because we will be crafting a policy na dapat ang isang secretary must attend once and every activity so that you can be called as member in good standing. Now we will start that one, we will present that one to the board. That is part of, kasi kung hindi kayo maka-attend once a year, so you are not considered member in good standing. You're not counted para sa forum. Because there is this policy na dapat you have paid your membership fee. Lahat naman tayo almost kahit na membership fee, hindi pa galing sa packet nito, galing pa rin sa registration as of now. So hindi pa member ng places, yung 1,000 yun, that will be credited your membership fee. Yan, no? Sige, bakit may 430 less? So ang total income na natin sa Cebu is 2,019,500. Whereas in Baguio, there are 1,355 participants. Less 2,000 times 2,000 because the sharing scheme increases. Because nag-increase din ang ating araw-araw per day, di ba? Okay. So, less 368. Yung 368,000, 368 lang po ang umattend ng secretary. And then after, mostly malapit yan from car. No? Then, maski dito, ang malapit is in Caraga. So, ang total income natin, 2,342. Ngayon, siguro dito sa, as far as I know, hindi ako umabot ng 350, ako 150 ang participants. No? So yan na. Meron tayo sa next. Meron tayong income from our official receipts. Yung mga OR, so nag-500 na yan ang bili ng mga chapters. So umabot po ng 71,000. So wala na sa other things, wala pa po. Meron tayong capability building doon sa yung Tagaytay. Naging sample ng 324,000 gross outing. Then, ito po plus interest income from TECO. Ito yung nag-transfer ng share capital, yung kapilinga funds, nagpa-member ng TECO. Ang sa inyo kasi dyan, around 7.5. Sa Business National is 2.5. Kung 10,000, may 1,000. Ang mag-withdraw lang sa inyo is around 750. Pero parang iibahin ang sistema kasi bakit daw may withdrawal? So, totoo yan. Maski wala na kayo sa kanina, dapat i-withdraw kung in good share. Bakit? Kasi mag-ipon-ipon yan. And that is the basis ng national trabaho. The more na malaki ang share ninyo, right, including interest, malaki din ang pupunta sa akin. Kaya, automatic din yung personal share. Yung lahat ng income
na share ng dalawang passport ninyo, kung meron kayong personal, lahat ng income that will transfer to your personal share. Para hindi ma-added. Kasi pintada nyo lahat. Ang interest pa ng yung kanina. Kaya kung may 10,000 kayo, 10,000 lang talaga yan. But the interest will transfer to your personal share. Okay? That is the explanation bakit may withdrawal. No? But you can look for your personal share. Andun yun. No? Nag-transfer. So, okay. Okay, ang lahat na natin mga gastos. Sige, sila sa so, kasi hindi tayo kumsigan. By the way, leases, meron po tayo isang empleyado na talaga, daily. No? To look into your records. Kaya kung ask kayo about your kanina, immediately we can respond. Pag-aari ng leases, next year. Our total is 22,560,000. Out of the 22 million, ang bangko niya is us. Ang bangko niya is, that's right. Ang cash in bank is 16 million. So may tayo 16 million. Kasi ang by the way, ang bangko natin tatlo. General bank, ito yung kinukuha yung mga gastos. Yung Kalina funds, meron 3,885,000. But the actual Kalina is around 8 to 9 million. Kasi na-transfer na po yung Kalina funds yung tuting po. So meron pa po tayo ng 3.8 million. So operation, the cash advance for million ang dito, the cash advance for the operation dito sa NEC. Then meron cash advance officer, sa opisina yan, and then others. So meron din tayong mga non-current asset, meron tayong laptop, may projector, may printer, no? Then may office equipment, furniture inspection. Kasi meron tayong opisina, 6,040 yung ating mga equipment. So ang total asset natin, 22,560,000. Now, punta tayo. Meron tayong payable, may utang. Utang niya sa Baguio. Kasi na-over yung pumasok na pera, diba? Registration, yung tawag niya, pre-registration. So, sobra ang utang natin. Like what happened to Palawan. May utang. So, ito-turn over niyan sa nila, income na yan nila. Yung 1 million. No? Kaya po natin yan, kasi hindi lang nabayaran na agad, kasi sinubusan na ating treasurer na check-in, papadala. Siguro ngayon parang papadala. Yung binabayad natin, na-accumulate na, umabot ng 907,000. So, ang lifetime member, 135. Ano itong lifetime? Halimbawa, mag-retire na siya. Bayad siya ng 5,000 as lifetime membership. So, dito, babayan sila benefits. Pwede kayo maka-attend ng any NED. Kung gusto nyo kaapat, libre lahat. Except sa pamasahe. Now, yung 5,000, in-invest automatic sa Treco. Para automatic din may hospitalization. Treco will provide hospitalization benefits 500 per day, at least 50 days. Kung mamatay ang lifetime members, ibabalik yung 5,000 at makakatanggap ko sila ng death na insurance na 25,000. So, parang tatlo na si Late Abiganeda, nakatanggap siya ng 5,000 hospitalization, balik yung 5,000 na siya ang lifetime one niya, mas 25,000. At na tawag niya, very happy yung tawag nun, yung pamilya. Okay? So, meron tayong kanina, na transfer sa Kiko, 4,245,000 for the meron din kanina na hindi na-transfer. Hindi kasi automatic ha. Kung ayaw ninyong mag-bring sa Kiko, your kanina will remain, pero walang interest. Walang benefits din sa ito lang. No? So, kasi wala hindi man submit. Ay, nasunod na mga around
400 plus pa member out of 1,300. So, depende na yan sa inyo, no? Okay, so meron tayong members welfare fund. Ang lahat na income during the year. Halimbawa ngayon, meron 2 million income. That will automatically go to welfare fund. Ano yung welfare fund? Diyan ang nakuha nyo? Halimbawa, hospitalization assistance, calamity assistance. Kaya, wala na problema si our office, our Kalinga Fund Manager, wala, automatic lang after, screening, makakatanggap kayo kagad. Matagal na yan 1 week or 2 weeks. 2 weeks. Because that will be taken from the 9 million. Kung halimbawa, mag-retire ka na, kumita ang 20,000 na Kalinga contribution, that will be multiplied by 2. 40,000. Saan ko po na yung 20, additional 20, that will be taken from members' welfare fund. No? So, kaya, ang ating national taxes, dapat din talagang income. Otherwise, wala tayo. Way back, how many years ago? Wala, mahirap mag-play. Ngayon, walang problema ngayon. May additional, that will be added na siguro mamaya additional benefits, no? Sa nakuha ng board, di ba? Sila na. So that's our, okay. So that's our standing. Mga question. Okay lang? Good morning! Okay. Meron tayong kalingang resolution, board resolution na naka-upload doon sa ating Facebook page ng Lices National. So, doon sa files, i-ano lang parang i-browse ninyo, i-explore ninyo, doon sa files na nakalagay yan in the OT Resolution number 2021 series of 2022. So yun, i-download nyo yun ang ating policy ng Kalinga. But we have 2 succeeding amendments to the policy. One is, dati natin 60 days, pag hindi tayo na-claim, parang sa retirement yun na, kung hindi tayo na-claim na within 60 days from your retirement date, you will only be receiving once, no? Instead of double your contribution. Pero ngayon, in-extend po natin ng 1 taon. Ngayon, may pinagpapahapon. In-approve ang ating board kasi gusto nga talaga nilang napakalinyan doon sa ating policy. Nilawigan na naman nila yung ating months of claiming our benefit. Ginawang anytime. Pero, huwag naman siguro na kung halimbawa ang i-claim mo ay calamity. Ngayon, mag-calamity claim ka ngayon. Sa ngayon, nangyari yung calamity. Tapos next year ka pa mag-claim. Parang hindi naman siguro Tapos mag-claim ka 2 beses na next year. Kasi nasa calamity ka din pagka sumunod na taon. So yun, hindi naman natin gawin yun, di ba? So we will be waiting only yung retirement. Kasi yung retirement naman talaga, kasi pag nasa edad na tayo na mag-retire, yung kung parang makalimutin na tayo. Di ba? Marami natin ang retirement lang talaga. Yun ang talagang umaabot ng 2 taon bago makasubmit ng kanilang mga requirements. So ngayon, sino ka bang hindi alam ng magkano ang ating retirement benefit? So umpisahan ko sa calamity. Sa calamity assistance, meron tayo minimum of 25% of your contribution. Minimum yan. So kung madami na tinatinan mo, siguro yan na hindi tayo bababa doon sa 15,000 na calamity assistance if you are severely affected with the calamity. Kasi meron tayong severely affected, meron tayong medium lang, tapos meron tayong puti lang. So 15, 10, at saka 5. So
Kung 2 beses or 3 beses pababa pa lang tayo makapag-contribute dahil minsan hindi tayo naka-attend o 2 beses lang tayo naka-attend in a year dito sa sa 2 taon, isang beses, halimbawa, yun ang minimum natin. Kasi ang requirement para maging good standing member tayo is you have attended national conferences or convention once in a year. Ganon. So kung 2 taon or 3 taon ka pa naka-attend, you are entitled to 25% of your contribution for the calamity assistance. Yung ibang mga assistance, halimbawa sa hospitalization, the maximum is 20,000. If you are, yung halimbawa, critical stage, no? Critical yung illness mo. Pag hindi naman, is meron tayong 10,000. So, dalawa lang yan, 20,000 and 10,000. But the requirement is, you have to be hospitalized na less than 3 days. Pag bumaba naman tayo sa 3 days, we will be entitled of the medical benefit, which is 5,000. Doon naman sa ating legal assistance, halimbawa, meron kang pinaharap ng mga kaso at related doon sa iyong work. So you will be given the assistance of 10,000. Meron tayong bagong in-approve ngayon. Sino naman gusto ma-preventive suspension dito? May gusto ba? Meron? Oo. So, ang bait talaga ng ating board, no? Ang ating mga kasamahan dito. Meron na naman silang ilan na tinawag na special assistance. Kung you are preventatively suspended for 6 months, you will be entitled to receive 100% of your kanina contribution. Hindi. 10,000 pesos, which is 100%. Pag 3 months of pareho na, ay, kasi hindi pa umabot sa akin yung resolution. Bago lang kasi, no, yung meeting pa lang ng ating board. Pero yung endorsement sa NEO, ibang version kasi yun. Ang na-upload doon sa board, ibang version din. So, ang na-upload is the same na lang 10,000, regardless of your contribution. But, you have to maintain the good standing membership, which is dapat nakaano tayo na once in every year, naka-join tayo na ating national activity. So yun sa special na assistance. For the past 3 years, halimbawa ngayon, you are preventively suspended. Dapat backward sa 2024, 3 and 2. Yun. You have attended once a year sa ating national activities. Sa ating mga retirement benefit, it is also affected by the number of times that you have attended. Pero may minimum requirement pa rin siya na at least 3 years na naging active tayo sa leave. Naging lenient ka tayo sa ating policy din eh. Supposedly, you have attended 3 years immediately prior to your retirement. Pero we are still very lenient kahit low-level ka pa. Nung nag-attend, 2010, 11, 12, basta nagkatatlong taon ka na active members, talagang binabalik pa rin yan ang mga Diyos sa amin. Ganyan tayo. Kasi heart of places. So, ilang na yung na-mention ko? Calamity assistance, hospitalization, medical, retirement, legal assistance. Meron pa pang-anim, special assistance. So, yun po. Ang ating mga requirements, okay, kailangan nyo pa.
Yung mga requirements, pag hospitalization, dapat meron tayo naka-attach na unang-una, fill up na Kalinga Form 2. Fill up, pag sinabi completely filled up lahat, i-fill natin. Yung bank account number, yung ating mobile phone number, i-fill up lahat. Kasi mahirapan kami mag-contact doon sa ating mga beneficiaries if hindi reflected yung mga phone number, yung mga contact numbers. Pangalawa, you have to seek the endorsement from your chapter president. Pangatlo, you have to submit clinical or medical abstract. Pang-apat, you need to submit hospital bill. Na abstract, mayroong bill, mayroong form 2 at saka may endorsement, kinukonsider na yan natin. Nire-release na yan. As long as complete na yung mga documents na yun, sa atin ang calamity, we need to have your pictures sa mga properties na affected. Pangalawa, yung MDRRMO certification ng barangay as to how severely affected ka yung mga properties mo. Pangatlo, declaration of calamity. Meron na tayong tinatawag na entire province, di ba? Kung entire province siya, so hindi na kami nag-require doon sa munisipyo. Enough na yung sa provincial declaration ng calamity. So pang-apat, yun talaga yung i-fill up talaga natin yung form 2. Pinaka-importante po yun. Sa ating naman, sa ating medical, enough na po yung ating bill. No? Bill sa hospitals, medicines na, yung medicines natin na, di ba yung mga outpatient, yung mga cancer patient, meron silang dinidictate na gamot. Yun po ang covered sa atin. At saka, nilabigyan pa natin yan. Kasi yung na hospital na below 3 days, yung 2 days, 1 day, nag-extend tayo ng medical benefit kahit hindi nasama kasi originally, the intent of the resolution was to give assistance to those who are maintaining yung cancer patient na may mga maintenance na yung nagpapakemo. Kaya meron tayong 5,000 na medical. Pero ngayon nilalawigan natin, depende doon sa ating hospital bill. Kung 2 days siya, pero yung bill niya napakalaki naman. So nagbibigay na consider din tayo ng sinasabi, yung pinapangalanan natin ng medical benefit. So yun, medical benefit, legal assistance. Okay, sa legal assistance naman, 10,000, we are required to submit a case. Ano yung case na sinasampa sa atin? Para malaman natin na is it related to the work? Baka hindi naman. No? So yun, tapos yung sagot mo. I-ano na rin yung sagot mo, yung affidavit mo. Ano yun sa respondent. Then you fill out na application form for the benefit. Yun ang tinatawag natin form 2. And it is still uploaded doon sa ating Facebook page. I-type lang yung kanilang form. Mag-appear na yung lahat. Yung clue lang, yung cue lang words. Then, huwag natin kalimutan na magkaroon talaga tayo na endorsement from our chapter president. Pwede sa president sa province, pwede rin sa president ng region. So, tinatanggap natin yan either. Kaya kailangan naman talaga na active tayo sa ating mga respective provinces. So, the next one is retirement. Ang retirement, 3 lang ang hinihingi natin. Hindi na natin pinahirapan yung ating mga senior citizens. First, fill up application form. Form 2. Pangalawa, endorsement ng
inyong mga presidente. Pangatlo, yung FRMO certification na nag-retire talaga kayo. Hindi yung retire lang. Okay? So, mayroon tayong pinalawin doon sa makita ninyo na policy sa board na naka-upload doon sa ating system, sa ating Facebook. May addendum tayo doon. That was suggested by the previous kanina sa kalihim natin na manager. Kasi dati-dati, pag you have not submitted your claims within 60 days, automatic wala na yun. Wala ka nang tatanggapin kasi within 60 days lang eh. But, pinalawin natin yun, pag hindi ka nakasubmit within 60 days noon, no? Tapos mag-retire ka na, binabalik lang yung contributions mo. So, halimbawa, 20 years ka na nagpo-contribute, so meron ka 20,000 sa ibalik sa'yo. But, if you have claimed in the period, reglamentary period of 2 months, na dati-dati, 2 months yan, ngayon ay in-extend na ng 1 year, that's double your contributions. So, we will advise our mga kaligan sa ating mga provinces and cities and municipalities, i-ano natin sila na dapat magkaroon naman sila ng at least 5 years contributing to our national league. Pag hindi naman tayo mga-attend, di ba may mga talagang na wala talaga sila punto kasi naupubos na kanilang mga konsihal o magpapadala tayo ng 2,000 pesos yearly dito sa ating national treasurer. Bakit 2,000? Kasi yung 1,000, at least mag-contribute naman tayo doon sa ating operational expense na league. So yung 1,000, mag-credit doon sa ating pondo. And you will be declared as member in good standing. Tapos na lang. So next na ito, kailan na? 2019. Pag nag-attend tayo ng ganito, during our conferences, meron ng hospital. Kasi nagkalimutan ko yan sa Sambonga. Nakatagal ng CDO. Sa CDO, nahulog sa hagdan. Kasi PWD, no? Nahulog siya sa hagdan. Hospital dito, bug-bug yan. Pag walang membership yan. Kasi hindi naman pwedeng babalikin natin yung ating policy. Kung anong policy, yun talaga. Kaya minsan, pag may nangyari na ganyan, makapag-isip na naman ating kalihim. Press, pwede magawa natin ang policy ito. May nahulog. Tapos nag-accidente, wala tayong policy nito. Pwede ba ano na naman tayo ng policy na bigyan natin sila. So immediately nagbigyan, wala pa ng policy. Pero ginawa naman agad-agad ang policy. Double your contribution na matanggap sa retirement mo, mayroon ka pang interest na matatanggap galing sa PLECO. Kasi the moment that you become a member of PLECO, your kalinga contribution will be transferred to PLECO as investment. So pag i-invest mo doon, may interest na siya. Yung interest niya, makukuha mo rin. Makukuha mo rin, aside sa benefit na sinasabi natin times o kaya o return of. So yun ang kailangan ng sir. Tapos aside from that, mayroon tayong tinatawag ng daily hospital allowance na makukuha natin sa pieces. Pag isang araw, mayroon tayong 500. Pag 2 araw, mayroon tayong 1,000. Kasi 500 per day. Aside pa yan sa interest na makukuha natin sa ating dues or kalinang contribution. Kasi ang tawag namin dyan ngayon is hindi contribution. Kasi it's not, we are not contributing. But we are giving you incentive, the amount of 1,000 for attending the seminar or conference. Kaya kalina accredited amount, accredited fee. Parang gano'n. So, yan, inilipat sa PLECO, tutubo yan. Part of the tubo, part of the interest will be paid
for the insurance. Yung insurance na, sa Plico lang talaga na insurance, na nagbibigay ng 500 daily hospital allowance. Ako nakatanggap na ako niyan. Parang 1,500 yata yun kasi 3 araw ako na hospital. So yun, may interest ka pa, covered ka pa, no? Nag-insurance. Question ko po is about sa good standing. Opo. Usually, once a year lang talaga ako sumasali, tumatin kasi malayo. But in cases na hindi po kami nakaka-attend, can you make an extra consideration if in case na na-miss ko yung 1 year na yun or another year, but this year I have 7 companions. Can you go back to my non-attendance? Or halimbawa, previous year hindi ako nakattend, another previous year hindi ako nakattend. Pero ngayon nandito ako ay 11 members. Kasama ko yung council ko. Previous year kasama ko ay 2 or 3. Baka pwede ko ma-consider yun to add on to my non-attendance. Offsetting, that's it. Thank you. Okay. Before ko sasagutin yan, Press, I would like to inform everyone na yung ating pinuntuhan lang na benefit is only the retirement. The other benefits ng ating na 5 benepisyo, galing po yan sa mga nag-a-attend na hindi secretary. Yung punto na yun, nilamat natin doon sa tinatawag na welfare benefits. Mayroon tayong tinatawag na Kalinga Fund, mayroon tayong tinatawag din na Welfare Benefits Fund. So, kung may ma-attend and hindi members, yung batang sa nila, doon natin nilalakad sa welfare benefits kasi yun ang ibinibigay natin doon sa hospitalization, sa calamity, doon sa legal assistance, doon sa special assistance, doon sa yung immediate na yun. Instead lang talaga sa retirement fund natin na 1,000 sa secretary, sinasassign natin yan, nilagak natin yan sa Kalinga Fund. Yes po. Ay, hindi naman sa So, sa kanya, that's answer. If you can offset the absence doon sa mga sinama nating participants. Kasi our policy is here that if ever na hindi tayo makattend sa at least once a year, there is a remedy for that. Pwede tayong magbayad or pwede tayong magpadala ng ating parang annual dues sana yan eh. Pero we didn't call it annual dues kasi kapag annual dues, mangyayari, hindi i-allow ng ating auditor or ang ating accountant na isama sa ating registration fee. Kasi personal account ang annual dues. So, ginawa natin, out of our registration, we credited 1,000 to your account. Kaya pag hindi ka nag-attend, wala may credit sa iyo. So, ang nangyari pala, o hindi natin i-allow yung member na hindi maka-attend na magpadala ng 2,000 pesos through your chapter. Sa provincial chapter o sa regional chapter, para may i-credit sa iyo. Bakit 2,000? Kasi yung 1,000 nakupunta sa ating operations. Dahil napansin pala namin noon na maraming secretaries ang hindi umaattend, sadya. Nagpapadala lang ng 1,000 para nag-iipon lang sa bangko, which is unfair to us na naka-attend. Kaya ginawa natin na kung talagang hindi ka pwede umattend dahil inaras ka ng iyong vice mayor, dahil pumunti ang funds ng LGU, pwede kang magpadala ng once a year ng 2,000 para may credit sa'yo, para you could still be considered as a member in good standing. Ngayon yung offsetting na yan,
Nagpapasalamat tayo dahil may mga sinasama kayo. Pero wala kasi sa policy natin yan. Ang ating policy kasi doon sa tinatawag natin na members in distress situation. Yun ang reason bakit hindi siya makaten. In distress siya kasi either may sakit, hindi magandang relation sa vice mayor or sa mayor, or kulang talaga ang budget ng mga low-income class municipalities. Kaya yun, hindi pa natin na-clear kung pwede pa bang i-offset yung mga previous years kasi wala sa policy. Pag-uusapan pa yan sa next meeting. Okay, maaari ka sagot ang tanong ninyo. Paper pad ng Pleco, option ninyo yan. Kung i-deduct, halimbawa, you have 10,000, sinigay 1,000, i-deduct sa interest mo, or you have to pay. Hindi automatic. Because para yung kung sa Bisaya pandayo, you have to pay 500 so that you can help others. If you will not be paying 500, wala, you will not be. Dito ka lang sa leases. Kato, wala namang requirements masyado, hospitalization, ito lang. Just picture, yung maghihila ka ng medical certificate, picture mo ay how many days, papadala sa amin dito, immediately we will send it to GCash or platform. No? So, what is 500? Your 500 can help others. So, hindi automatic ha. That's why if you have 500, you can go to doon sa likod, you pay. Kasi pag hingin nyo, meron hindi kami record like the leases. You can immediately ask your record sa kanina contribution ninyo. Immediately, we have. Ngayon, it will be credited na. Papasok na yun next week yung contribution ninyo. So kung meron ka ng Pleco, automatic i-download ng treasurer for your share so that it will start counting the interest. So hindi ka nag-participate, hindi rin pwede na i-invest yan, hindi pwede. Because that is your money. Kaya nga, hindi sa pilitan yung member na kung hindi ka mag-appeal ng Pleco, because that's another entity. Meron na tayong MUA. So, kung hindi ka mag-participate, that your money will remain. But, kung na-invest mo doon, so, ikaw lang talaga ang makaka-withdraw niyan. Hindi na makaka-withdraw si National. Pero kung andyan yan sa trust, that will be withdrawn. Because that is time na happen. I remember before, during the time na nagka-problema yung previous administration, doon kinuha yung mga lugi sa contribution sa kanila. No? So, mas safety, invest naman talaga. We invested the whole amount yung nagpamembro, and then Research National will receive 2.5% out of your, ito, kung halimbawa, 10 million, so 200, kano yan? 2.5%, 250,000, that's the interest. Kung ma-invest na, pero kung hindi, ang bangko, 25% per annum. 25%. Ganyan kalami. Mabuti, time deposit mo, pero sa takwan mo natin. Okay? So, yun lang. What is the institution? And then, yun lang. Yung bintin pa ng 5 million. But ito, 6 million. Kanina, pwede. Kasi kung mag-retire siya, yung contribution niya, carry pan yun. So, trust kasi trust. Even ang building fund is a trust, pero that's an institutional money. Yan lang sa so, yung kanina hindi pwede. Invest mo, if you are a member of Pleco, invest mo personally. Baka matatapos na tayo, no? But I would like to take note on the input or good colleague from Quezon, Palawan.
may we request the Secretary to the NBOT to take note on that? Kasi parang maganda yung ano niya, na halimbawa pag may na-recruit kang participant na hindi secretary, meron tayong credit coding. Because I remember, madami sa atin na maraming nadalang participants in Baguio na hindi secretary. So wala man lang kahit konting para sa secretary. In other leagues, meron kasi silang points na pag may madala silang participant na hindi kasama nila sa league, meron silang points. I remember in Cebu, may nadala ako 60 plus na participants from our LGU. Kaya I feel it, yung sabi ni Sec of Quezon. So, Madam Sec of the NBOT, parang pagtuunan natin ng pansin yan in Dumaguete. Thank you. Okay, is there any other